Hello guys, what's up? So for today's video, tinatamad ako. Grabe tinatamad ako kanina kasi kakainitan. And then, since medyo 5 days na akong bukas ngayon sa aking tindahan, and medyo marami na ding kulang, and may napagbentahan naman ako ng 5 araw, and nag-grocery na ako kanina. And ayun na nga, heto na ako, nag-grocery na ako kanina. Nakakatuwa lang kasi imagine nung nasa Balyang ako guys, dun sa bahay na, yung sa bahay ko sa Balyang, di ba? May sinangla sa aking bahay sa Balyang. And then, meron yung may tindahan yon sa harap. And then, linagyan ko siya. Tapos, yung naglagay naman ako, hindi naman siya mabili kasi walang customer. Kasi meron dong katabi akong malaking tindahan. And then, yung katabi ko nag-open rin ng tindahan. Sa baba, meron din. Tapos kakaunti naman ng bahay. So, yung maraming bahay doon sa kabila, sa malaking tindahan bumibili. Then, sa katabi ko naman, doon sa katabi ko bumibili. And totally, walang bumibili sa akin sa maghapon. Walang bumibili sa akin, guys. Na-experience ko nga doon na parang magkaroon ako ng benta na 150 na dalawa lang bumili sa isang araw. Na-experience ko yun nun, guys. And usually, bumibili naman sa akin kaso 300 to 400 a day lang ang inaabot ko. Maliban lang kapag Saturday and Sunday dahil maraming bisita sa ilog. Nagbebenta ako doon ng nagsisales ako doon ng mga 1,000 plus, mga 1,400 ganon. Hindi unlike ito guys, ang grabe, ang dami. Ang daming, ngayon umikot naman yung lahat ng paninda ko. Yung nasa Balyang ako, walang bumibili sa akin ng mga sugar, mga mantika, mga alak. Walang bumibili sa akin. And ngayon, grabe, umiikot na yung mga paninda ko. Everyday may benta na ako. And then, masaya lang ako kasi nga, meron akong ganong benta everyday. And then, paunti-unti, makukompleto ko na. Kasi kapag ganito na marami may nabibenta na ako, may customer ako everyday, mas mapapaikot ko na yung laman ng tindahan. Kasi mababa lang naman ang cost of living ko kasi mag-isa lang naman ako. So, yung gastos, hindi siya ganun kalaki. So, ito kanina, sakit ang katawan ko. Nag-grocery ako. So, ayan, nakapag-grocery ako nito. And then ngayon, tinitingnan ko lahat kung magkano, kung may tumaas ba, nagmura, kung mga magkano yung product. Eto, sa mga Lucky Me na ganito, ang benta ko dito ay, ayusin ko na yung aking camera. Dito, sa Lucky Me Beef, ang benta ko lang dito ay, mga 11 pesos lang. 11 pesos lang. So, ang capital nito ay 9.25. So, meron akong 1.75. And okay na yon guys. Basta fast moving naman siya. Basta marami kang iba't ibang klase na meron ka na nabebenta. Okay lang yon. Basta umiikot yung puhunan mo. Kasi basta ang patong ko lang ay 10 to 20%. Okay na ako sa ganong presyo guys. Kasi nakakaawa din naman yung mga customer na syempre pinagpagura nila yon, ilang oras sila sa bukid, sa trabaho, maliit lang naman ang sweldo nila. Tapos marami pa sila sa bahay, marami silang anak, marami sila sa bahay. Kaya hindi ako nagpapatong ng malaki kasi naaawa din ako. Basta ang patong ko lang ay 10 to 20%. Yun lang ang ginagawa kong patong. And sa mga frozen goods, sa mga gulay, depende naman yun, mga nasa 10 to 15 pesos lang, depende sa klase ng gulay. And pero sa mga groceries, 10 to 20% lang. Kapag malaki sa 20%, na tinatry ko siya sa 15%. Kapag masyadong malaki pa din para sa akin, compare mo na yun sa akin kung saan ko siya ilalagay. Kung nasa 10%, mga ganon. Kasi naaawa talaga ako
na kapag yung bibili sila na wala na silang makain tapos ang mamahal pa ng mga bilihin, 'di ba? Nakakaawa naman sila. Parang pinakang tulong ko na rin. Kasi kung lahat dito ng tindahan pare-parehas na ang laki-laki ng presyo, kawawa naman ng mga tao, 'di ba? Eh wala naman silang choice kundi bumili kasi kailangan nila. So, dahil sa akin guys, ang ano ko lang para din makatulong, mababa lang ako magpresyo. Pero hindi naman yung bagsak presyo na wala ka nang kikitain, di ba? Basta 10 to 20% lang ang patong ko. Hindi ako nagtataas masyado sa mga presyo. Parang ito, ang puhunan nito ay 16. Magkano po lang ng piatos? Piatos, so 16 pesos. Ang benta ko dito, 19 pesos lang. Ganun lang. Sa mga soft drinks, ang benta ko, malamig na yun ha. Ang benta ko ay 10 pesos lang. Kasi malamig na malamig siya guys. Kaya ang benta ko 10 pesos lang. Meron ka na parang puhunan ata ay 8 pesos, may 2 pesos ka na. Kasi doon ako gumagastos. Yung freezer ko, naka-chiller lang. Naka-chilling lang, chiller. So, hindi siya ganun kalakas sa kuryente. Kasi yung nasa bahay ako, ang kuryente ko lang ay 321. Isang buwan kong ginagamit yung freezer. May rice cooker ako, electric pan, tapos water heater. Nasa 321 yung bill ko sa kuryente. And then yun, tulad nito, ang puhunan nito ay 10 pesos. So, ang patong ko lang ay 12 pesos lang. 2 pesos lang ang meron ako dito, guys. Basta maliit lang ako magpatong. Hindi ako nagpapatong ng ganun kalaki. Kasi nga, naawa din naman ako sa mga customer na wala din naman silang ganun kabuhayan. Na sa bukid lang din sila umaasa. Kaya hindi ako nagtataas ng masyado ng presyo. Kasi nakaawa din naman ako. So yun guys, back to the topic nga. Kasi nasa Balyang ako talagang sa loob ng 3 linggo, hindi ako nakakapag-grocery kasi wala akong customer. Ang gumagalaw lang sa akin, kakunti lang, alak lang, Red Horse pa isa-isa, soft drinks pa isa-isa, tapos chichirya lang, pa ilan-ilan lang din. Pero mo sa 3 linggo, patay yung negosyo. Kaya nagpatayo ako dito sa ang una, so, syempre, nung nagtayo ako ng tindahan dito, ang dami-dami kong gusto, ang dami-dami kong imagination na pwede kong gawin. Dinagyan ko lahat ng laman ng aking tindahan, and then so far, sa dami ng imagination ko, ah, nawala lahat yon kasi nga sabi ko, ano ba yung problema? Bakit hindi ako makapag-grocery? So, hinanap ko yung pinakang problema at binigyan ko ng solution. And then, nakita ko nga na ang pinakang problema ay walang customer. So, kapag walang customer, hindi iikot yung mga paninda mo. Let's say, nagkaroon ako ng benta ng 500. So, sa 10% nun, ang kinukuha ko lang talaga guys sa paninda ko ay 10% lang. So, kung makabenta ka ng 500 isang araw, 50 pesos lang. Pero yun mo 50 pesos, so magahan mo, tanghalian mo, hapunan, pambayad mo pa ng kuryente. 'Di ba? 50 pesos lang, saan makakarating ang 50 pesos mo sa isang araw? Kaya sabi ko hindi siya okay. So yun, tiniray ko siya ng 3 linggo, and then saka ako nag-decide na, tiniray ko siya ng 2 linggo, then dahil wala, doon ako nag-decide na maghanap ng pwede kong lipatan, and yung nakita ko naman ay isang samang palad, hindi naman siya naging okay kasi nga, maganda sana yung pwesto kasi hindi siya naging okay. Kaya ngayon, may nakita akong pwesto na ang option lang talaga ay magpatayo ako ng tindahan dito sa nakita ko, ay maganda naman siya kasi tamindaan din naman siya. So, naman ako, pa stay lang dito, walang binabayaran sa pwesto, upa sa pwesto. So, ang gastos ko na taga ay kuryente ngayon, and then yun lang, yung pang-konsumo ko, mag-iisa lang din naman ako. And then nakikita ko naman guys, na unti-unti siyang nakaka-recover. Dire mo sa 5 days pa lang ako. Kasi nag-open ako ay Sunday, nagkabenta agad ako nung gabi na 380. Sunod, 380 lang yung una ko, and then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, hindi ko na kinoconsider yung Sunday kasi nag-display naman ako na parang Monday. So, Friday ngayon. So, 5 days na yun guys. Nakaipon-ipon naman ako kahit papaano. Maliit lang naman, hindi naman kalakihan.
So, katapaano naman everyday, okay naman ang sales ko. And then, may umiikot yung mga paninda ko. And okay naman ako dun, guys. So, kaya yun, masaya ako ngayon kasi yung decision ko ay alam ko namang tama. Pinag-pray ko naman yun na maging okay yung decision ko. And then, ito nga yun, naging okay na siya. Marami pang kulang, unti-untiin ko. Kumukuha lang ako ng paunti-unti hanggang sa dumami na talaga yung mga lahat ng mapunan na lahat ng kulang kasi medyo may papagawa pa kasi ako tulad nito. Ayan. Ayan, yun naman ang tindahan ko. Ayan. Ayan. Kakunti pa lang. May mga alak ako dito. Red Horse. Ayan. Kakunti pa lang ang laman. Tapos may pinapagawa pa lang din kasi ako. Ito kasi, itong gilid na to, pinapagawa ko kasi siya, pinapalagyan ko pa siya ng isa pang extension para sa mga gulay, sa talipapa ko. And then sa mga bigas, talipapa, bigasan, gulayan, at lahat ng kailangan, mga feeds. Diyan ko siya lalagay lahat. And then ito kasi, itong area na to, gusto ko siyang i-focus sa ano lang. Gusto ko siyang i-focus sa grocery lang. So yun guys, wait lang kasi may bibili lang ako. Titingnan ko lang kung ano meron. So update later, bye!